Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang nakakapanabik na story tungkol sa ating paboritong anime at manga series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin ang posibilidad na taglay na kapangyarihan ng magiging anak ni Sarada at ni Boruto. Si Boruto at Sarada ay anak ng dalawang pinakamalalakas na shinobi ng Konoha at maging ng Shinobi World na sina Naruto at Sasuke. Kung matatandaan, si Sasuke at Naruto ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. At ngayon, si Sarada at Boruto naman ay nagtataglay o maaaring namana nga nila ang mga kapangyarihan na taglay ng kanilang ama at dagdag pa ang mga kapangyarihang taglay ng kanilang mga ina na sina Hinata at Sakura na alam natin na kabilang din sa mga pinakamalalakas na ninja sa Shinobi World. Ayon kay Kakashi, ang mga new generation ninja na mga ito ay mas malakas pa kung ikukumpara sa previous o sa mga former generation ninja, kung saan ang mga new generation ninja na ito ay nakamana or mamamana ang mga kapangyarihan ng kanilang mga magulang. So what if ang mga new generation ninja na ito ay magkaroon ng mga anak katulad ni Boruto at Sarada? Mas malakas pa kaya ito kung ikukumpara sa kasalukuyang ninja? Although hindi pa gaanong ipinapakita ang mga lakas at kapangyarihan ni Sarada at Boruto, pero subukan pa rin nating alamin kung ano nga ba ang namana ng anak ni Sarada at ni Boruto. So dahil nga trending yung Saruto na pangalan ng anak ni Sarada at ni Boruto, yun na lang ang ating gagamitin na pangalan para sa anak ni Boruto at ni Sarada. Gaano nga kaya kalakas si Saruto? So 3 major bloodline nga ang tinataglay ni Saruto, which is ang Uzumaki, Hyuga at Uchiha. So ang mga clan nga na ito ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. So paano kaya kung ang tatlong ito ay pinagsama sa iisang tao? Ano kaya ang posibleng kalalabasan nito? So ito nga guys ang mga kapangyarihan na posibleng ang makuha o mamana ni Saruto. Number 1, ang Byakugan at ang Sharingan. Ang Byakugan ay kabilang sa pinakamalalakas na dojutsu sa Shinobi World or sa Narutoverse, kung saan ang Byakugan ay taglay ng mga miyembro ng Hyuga clan. Ang Byakugan na ito ay originated sa Otsutsuki clan. Ang Byakugan na ito ay kayang i-penetrate ang kahit anong bagay, kung saan ang user ay kayang makakita through walls, pure underground or kahit pang pag-examine ng contents ng katawan ng isang tao. Ang Byakugan ay kayang makakita ng chakra greater than Sharingan at kaya rin nitong malaman kung ang kalaban ba ay isang clone or isang original. At ang Sharingan naman ay kabilang sa dojutsu na taglay ng Uchiha clan. Ang Sharingan ay binibigyan nito ng user ng dalawang broad abilities, ang Eye of Insight at Eye Hypnotism. Maliban sa abilities na ito, ang Sharingan din ay kayang makapag-perform ng iba pang jutsu, ang Izanagi at Izanami. So maaari ngang mamana ito ni Saruto dahil according mismo sa author nito na si Kishimoto, na kapag ang Uchiha at ang Hyuga ay nagkaroon ng anak, ang bata ay magkakaroon ng Byakugan at Sharingan, kung saan ang kabilang mata ay Sharingan at ang isa naman ay Byakugan. So dito pa lamang sa dalawang dojutsu na ito guys ay nakakalula na, dahil alam naman natin na ang dojutsu na ito ay talaga namang nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. Number 2, Sage Mode. Ang Sage Mode ay empowered state kung saan ang user ay dapat maayos niyang mablend o mamix ang kanyang chakra at natural energy para makapag-create or makagawa ng Senjutsu chakra. Binibigyan nito ng kakayahan ang user para maka-access ng natural force of the world upang makagamit ng new techniques at upang palakasin ang existing technique na ito gamit ang bagong Senjutsu chakra. Dalawang lugar pwedeng matutunan ang Sage Mode, sa Mount Myubuku kasama ang mga Toads at sa Ryuchi Cave kung saan kasama naman ang mga ahas. So kung mapapansin nyo guys, nasa bloodline na ni Naruto ang pagkatuto ng Sage Mode, kaya maaari itong magamit or maaari itong matutunan ni Saruto. Dahil tuturuan siya ni Naruto o maaaring tuturuan siya ni Boruto, na kasalukuyan nga ay maaari ding may chance na matuto dito si Boruto.
Number 3, Chidori. Ang Chidori ay ginawa ni Hatake Kakashi matapos niyang mabigong i-apply ang lightning nature sa Rasengan. Kung matatandaan, si Sasuke ay gumamit ng Chidori gamit ang iba't ibang chakra source at dahil dito ang Chidori ay nagkaroon ng additional properties. So alam naman natin na bihasa na sa paggamit ng Chidori si Sasuke at hindi malayong ituro niya ito kay Sarada at hindi rin malayong magamit itong maayos ni Sarada at maaari niya itong ituro kay Saruto na kanyang magiging anak. Number 4, Gentle Fist Art. Ang Gentle Fist Art ay isang hand-to-hand combat na ginagamit ng Hyuga clan. So dahil sa siya ay may bloodline ng Hyuga, maaaring ang ito ay ituro sa kanya ni Hinata, ni Hanabi or maging ni Himawari na kapatid ng kanyang ama na si Boruto Uzumaki. Number 5, Large Chakra Reserve. Dahil sa ang dugo ni Saruto ay may dumadaloy na dugo ng Uzumaki, hindi malayong mamana nito ang Large Chakra Reserve na tinataglay ng Uzumaki clan. Alam naman natin na kilala ang Uzumaki sa pagkakaroon ng malaking chakra reserve, kaya naman sila ay nakakapag-perform ng maraming teknik. So kapag ito ay namana ni Saruto, siya rin ay makakapag-perform ng maraming teknik. Number 6, Shuriken. Ang Shuriken ay parang kunay at ito ay isa sa mga raming basic weapon sa Naruto series. Ito ay ginagamit or maaari ring gamitin para sa mga close combat. So katulad nga ng sinabi ko, ito ay isa sa basic weapon sa Naruto. So hindi nga malayong ito ay ituro kay Saruto. Maaring ito ay ituro sa kanya ni Sarada or si Boruto na kanyang mga magulang. Number 7, Rasengan. Ang Rasengan ay isang spinning ball ng chakra at ito ay nangyayari sa mismong palad ng user. Ang Rasengan ay create ni Minato Namikaze kung saan ito ay ibinase niya sa Tailed Beast Ball. Ayon kay Jiraiya, mas malakas ang Rasengan kung ikukumpara sa Chidori. Hindi malayong matutunan ito ni Saruto dahil isa itong signature technique ni Naruto at Boruto at maging ni Minato. So hindi malayong ito ay ituro ni Boruto sa kanya, pati na rin ang iba't ibang type ng Rasengan kung saan ito ay nagawa ni Boruto or nakaya niyang gamitin. Tulad na lamang ng Vanishing Rasengan. Ang Vanishing Rasengan ay isang miniature Rasengan kung saan originally ay dinevelop ni Boruto. Kaya naman ito ay tinawag niyang Vanishing Rasengan. Ito rin ay ituturo ni Boruto sa anak niyang si Saruto. Number 8, Jogan. Ang Jogan ay isang unique dojutsu sa Otsutsuki clan. Wala pang full ability ng Jogan. Pero kung gusto nyong makita or malaman yung ibang ability ng Jogan, panoorin lang ang video ko na Jogan upang makontrol ang Karma Seal. So sa video na ito guys, makikita dito or malalaman natin yung ibang abilities ng Jogan. Maaari itong taglay ni Saruto kung saan ipapalit sa Sharingan or sa Byakugan niyang namana. Although ito ay hindi directly namana ni Boruto dahil ito ay ibinigay ni Toneri. So maaaring sa ganito ring paraan makukuha ni Saruto ang Jogan. So yan na nga muna nga guys ang mga abilities na maaaring matutunan ni Saruto. For the meantime, yaan muna guys dahil sa ngayon ay hindi pa buong ipinapakita ang kakayahan ni Sarada at ni Boruto. So hopefully nga guys ay makagawa ako ng part 2 nito kapag natapos na ang ipakita ang buong kakayahan ni Sarada at ni Boruto. So ang lahat ng iyan guys ay based sa aking sariling opinion at yan din ang nakikita kong may mataas na tsansa na maaaring mamana ni Saruto since ang full abilities pa naman ni Sarada at ni Boruto ay currently ay di pa ipinapakita. So dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!